Mga kababayan, dalawang weather systems ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Partikular na po dyan ang shear line na nagpapabaha o nagpabaha sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Kung ano po yan at hanggang kailan yan iiral, alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang hapon sa inyo, yan Naomi, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa PTV4. Sa kasalukuyan, itong shear line ang nakakaapekto sa Southern Luzon. Itong shear line, yung salubungan ng malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin galing silangan. Yung area ng convergence nila, ayun yung shear line. Ito rin yung nagdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at mga isolated na thunderstorm sa Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Western Visayas, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija at Bulacan. Northeast monsoon nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon at ito yung nagdadala ng maulap na papawirin na may mga ulan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan sa Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon, mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, yung naasahan natin, at sa nalalabing bahagi ng bansa, mga localized thunderstorms naman posible. Wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa silangang bahagi nga ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. Itong shear line ay posible nga makaapekto pa rin sa atin sa mga susunod pa na araw, although sa Southern Luzon, inaasahan na nga natin yung pagbuti ng panahon. At sa mga susunod na araw, yung mga lugar na posibleng maapektuhan nitong shear line ay posibleng tumaas at more on sa Northern Luzon area at Central Luzon area. Meron din tayong updated na weather advisory as of 11 a.m. kung saan heavy to intense na mga pag-ulan caused by shear line posible sa Quezon at moderate to heavy rains sa Cagayan, Isabela, Aurora, Rizal, Laguna, Marinduque at Oriental Mindoro. Ngayong Disyembre naman, posible isa o dalawang bagyo ang mabuo or pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Wala naman tayo na monitor na LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman yung update sa ating mga dam. At yan po munang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres.